Sa pinakasilangan ng bayan ng Bagong Silang, may baryong tila nalimutan ng panahon, ang Sitio Canyogan. Sa loob ng baryong ito, walang maingay na sasakyan, walang matataas na gusali, at wala ring signal ang cellphone. Ang tanging tunog ay ang pagsayaw ng hangin sa mga punong niyog at ang huni ng mga ibong hindi alam kung saan nanggaling. Sa isang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid, naninirahan si Lira, isang dalagang 18 pa lamang. Siya'y may mahaba at itim na buhok, balat na kayumanggi, at matang laging tila may hinahanap. Kasama niya sa bahay ang kanyang lola Sabel, isang matandang albularyo na kilala sa buong baryo bilang manggagamot at tagapagsalita ng mga hindi nakikita. Lira, anak, huwag mong kalilimutan ang bilin ko, sambit ni lola habang pinupunasan ang mga dahon ng lagundi. Huwag kang magpapagabi sa Maynyugan. Iba na ang panahon ngayon. Mas madalas na silang gumagala. Opo, la, sagot ng dalaga habang pinipitas ang mga bulaklak ng gumamela para sa halamang gamot. Alam niyang hindi basta-basta ang mga paalala ng matanda. May bigat itong dala. May kasaysayan. Ang Canyogan ay isang lugar na tila buhay. Hindi ito basta gubat, ito'y nilalangkapan ng hiwaga, ingay ng mga hampas ng palapa, at bulong ng hangin na hindi mo mawari kung mula sa kalikasan o nilalang ng engkanto. Marami na ring istoryang lumaganap tungkol sa mga nawawalang bata, mga babaeng natutulalang parang sinaniban, at mga binatang bigla na lang nawawala. Ngunit sa kabila ng mga kwento, hindi natitinag si Lira. May likas na tapang siya, siguro dahil sa dugo ni Lola Sabel na dumadaloy sa kanyang ugat. Tuwing umaga, naglalakad siya papunta sa bukid upang tumulong sa mga magsasaka, at tuwing hapon, siya naman ay namumulot ng mga halamang gamot na kailangan sa pagpapagaling ng kanyang lola sa mga pasyente. Isang hapon, habang siya'y naglalakad pa uwi, napatingin siya sa malayo, sa dulo ng daan sa Maynyugan. Tila ba may aninong nakatayo roon, ngunit napakaliwanag ng araw upang masiguro kung totoo. Pinilig niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng usok mula sa niluluto ni Lola sa labat na may pandan. Lira, ani ng matanda, may naramdaman akong malamig na ihip kanina habang tinutuyo ko ang mga dahon sa likod. May dumaang hindi natin kasama. Hindi umimik ang dalaga. Hindi na bago sa kanila ang ganitong mga pahiwatig. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Parang may matang nakamasid, parang may ngiting nanunuot sa kanyang kaluluwa. Habang lumulubog ang araw sa kanluran, sinulyapan ni Lira ang Canyogan. Kumislap sa kanyang isip ang anyo ng nilalang na hindi pa niya lubos na nakikilala, pero ramdam na niya ang presensya. Sa baryong tahimik at tila walang panahon, may bulong na nagsisimula. Isang kwentong binubuo ng tingin, ng hangin, at ng damdaming hindi niya pa maipaliwanag. At doon, sa pusod ng kalikasan, sa ilalim ng lilim ng niyog, unti-unting gumagalaw ang tadhana. Madilim na ang paligid nang biglang umihip ang malamig na hangin mula sa nyugan. Sa ibabaw ng kubo, gumalaw ang bubong na pawid, tila ba may humawak dito mula sa itaas. Sa loob, si Lira ay tahimik na nakaupo habang si Lola Sabel ay naglalagay ng langis sa harap ng isang kandila. Hindi na to basta hangin lang, Lira, bulong ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa naglalagablab na ilaw. Nararamdaman ko na sila. Napatingin si Lira sa bintana. Wala siyang makita kundi itim na anino ng mga punong niyog. Ngunit ang kanyang dibdib ay unti-unting nabibigatan, parang may nakakubli sa dilim na naghihintay lamang ng tamang oras para lumapit. Magsisindi ako ng insenso mamaya, patuloy ni Lola. Huwag ka munang lalabas bukas ng dapit hapon. Kung maaari, umuwi ka bago mag-ikasyam. Bakit po, La? Tanong ni Lira, pinipilit itago ang kilabot sa kanyang tono. May mga nilalang na masigla tuwing dapit hapon. Ang sinag ng araw sa pagitan ng liwanag at dilim, iyan ang paborito nilang oras para magpakita. Sa mga oras na yon, manipis ang harang sa pagitan ng mundo natin at mundo nila. Tahimik si Lira. Nais niyang tanungin pa si Lola, ngunit parang may bumigat sa hangin. Mula sa labas, may humuni, mahaba, malamlam, at may halong lungkot. Hindi iyon tunog ng uwak o tuko. Para itong panaghoy. Lira, biglang sabi ni Lola Sabel, hindi mo pa ba nararamdaman? Ano po? Na parang may sumusunod sa'yo. Mula sa Canyogan. Napakurap si Lira. Alam niyang may nakita siya kanina. Isang aninong nakatayo. Ngunit hindi siya nakapagsalita. Naisip niyang baka guni-guni lamang iyon dulot ng pagod. Lumapit si Lola sa kanya at inilapat ang palad sa noo niya.
Mainit ang katawan mo. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa pagkahila. May nilalang na may interes sa'yo. Anong klaseng nilalang po? Usisa niya, bahagyang nanginginig. Engkanto. Tagapangalaga ng lupa. Hindi masama sa simula, pero kapag nabihag ka na ng kanilang atensyon, mahirap nang kumawala. Tumahimik ang buong paligid. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng palad ni Lola na dahan-dahang pinapahid ang langis sa batok ni Lyra at ang apoy ng kandila na pumipintig na parang may gustong sabihin. Mahal na mahal ka ng yumaong ina mo, Lyra, bulong ni Lola. Kaya't pinagbilin ka niya sa akin. Huwag mong hayaang kainin ka ng kagandahan ng dilim. Tumango si Lyra. Pero sa kaloob-looban niya, may bahagi ng kanyang puso na hindi niya maipaliwanag, isang kakaibang paghila. Para bang may panibugho sa hangin. May humihila sa kanya palapit sa kanyogan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na paghanga. Kinabukasan, maagang nagising si Lyra upang mag-igib ng tubig. Habang papunta sa poso, nadaanan niya ang dulo ng landas na papunta sa kanyogan. Napahinto siya. Ang mga puno ng niyog ay animoy na kayuko, parang may sinasambit na lihim. Sa hangin, may halimuyak na kakaiba, hindi amoy ng damo o lupa. Amoy na tila bulaklak na di niya pa naamoy kailanman. Lyra! Napalingon siya. Si Mang Tonyo, ang kapitbahay nilang magsasaka, ay lumalapit. Huwag kang pupunta riyan, anya. Alam mo na bang may nawala na namang alagang kambing kagabi? Sa may gilid ng gubat, dinig pangaraw ang iyak bago biglang tumahimik. Sa kanyogan po ba? Iyang lugar na yan, masama. Lalo na kung babae ang maglalakad mag-isa. Baka mapagtripan ka ng mga nilalang dyan. Lalo ka pa naman. Maganda at dalaga. Napangiti si Lyra ng pilit. Ngunit hindi mawala ang kilabot sa kanyang batok. Sinundan siya ng tingin ni Mang Tonyo habang naglalakad siya palayo. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y may matang nakabantay. Pagsapit ng hapon, habang nagluluto si Lyra sa silong ng bahay, napansin niyang tila mas madilim ang paligid kaysa sa dati. Hindi pa sumisikat ang buwan, pero animoy dumaan na ang gabi. Tumingala siya sa langit, makapalang ulap. Ang hangin ay malamig, may daladalang samyo ng nyogan. Lyra, tawag ni Lola mula sa loob, isara mo na ang bintana sa likod. Baka pumasok ang hindi inaanyayahan. Tumayo siya at sumunod. Ngunit bago pa man maisara ang bintana, napalingon siya sa malayo. Sa pagitan ng mga punong nyog, may isang lalaking nakatayo. Maputi ang barong, maitim ang buhok, at hindi gumagalaw, nakatingin lamang sa kanya. Napakabilis ng tibok ng puso ni Lyra. Lola. Mahina niyang tawag. Ngunit nang muling tumingin, wala na ang lalaki. Mainit pa rin ang hangin ng hapong iyon, ngunit may kakaibang lamig sa ihip ng hangin na bumabalot sa katawan ni Lyra habang siya'y pauwi mula sa pagtulong sa palayan. Mabigat ang kanyang mga hakbang, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam niyang hindi siya nag-iisa. Ang araw ay unti-unti nang nilulunod ng dapit hapon. Sa kanyang harapan, ang daan ay tila nagiging makitid, at ang mga anino ng mga punong nyog ay humahaba, parang humahabol sa kanyang mga paa. Habang nilalakad ang gilid ng kanyogan, napahinto siya. May narinig siyang mahina, parang sutsot. Ngunit hindi ito sutsot ng tao, hindi rin hayop. Ito'y parang isang tawag, malamig sa pandinig pero malambing sa puso. Lumingon siya. Sa gitna ng mga punong nyog may isang nilalang. Lalaki. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang matataas na puno. Maputi ang kanyang kasuotan, isang barong Tagalog na tila hindi nababahiran ng alikabok ng lupa. Mahaba ang buhok na mahangin ang bagsak, at ang balat nito ay mapusyaw at makinis, halos parang marmol. Ngumiti ito. Ang ngiting iyon ay hindi pamilyar ngunit hindi rin estranghero. May kung anong magnetikong hatak ang kanyang presensya, sapat upang mapako ang mga mata ni Lyra sa kanyang anyo. Hindi ito kagulat-gulat pero nakakabighani. Para bang may alaalang gustong bumalik. Lumakad ang lalaki ng paunti-unti pero hindi ito lumilikha ng tunog. Wala kang maririnig na yabag sa damo ni kaluskos sa mga tuyong dahon. Parang alon ng hangin lamang. Nang makarating ito sa ilang hakbang mula sa kanya, tumigil ito. Nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Magandang hapon, sabi nito. Ang tinig niya'y parang ambon sa umaga, hindi malakas pero malinaw, malamig pero nakakagaan. Hindi nakasagot si Lyra agad. Nakaramdam siya ng panlalamig sa mga palad. Mabilis ang pintig ng kanyang puso.
Hindi sa takot, hindi pa ngayon, kundi sa pagtataka. At sa hindi niya maipaliwanag na paghanga. Sino po kayo? Tanong niya, mahina ang boses. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tuminala ito sa langit, saka muling tumingin sa kanya. Isang nilalang na matagal ka nang minamasdan, sagot nito, may ngiting nanunukso. Napaatras si Lyra ng bahagya. Hindi kita sasaktan, dagdag ng lalaki. Hindi ako tulad ng mga nilalang na pinagsisigawan ng matatanda sa gabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra, nanginilid na ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi mo ba ako naramdaman? Sabay tingin ito sa hangin. Tuwing dumadaan ka rito. Tuwing binabagtas mo ang daan sa dapit hapon. Narito lang ako. Naghihintay. Parang may kung anong lumulutang sa pagitan nila, hindi hangin, kundi damdamin. Hindi kilig, hindi takot, kundi isang bagong tuklas na tensyon. Ako'y tagapangalaga ng kagubatang ito, sambit ng lalaki. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, mas pinipili kong pagmasdan ka. Kaysa ang mga dahon. Hindi makapagsalita si Lyra. Gusto niyang tumakbo, ngunit nanatili ang kanyang mga paa sa lupa. May parte ng isip niya na nagsasabing lumayo, ngunit may mas malakas na boses na nagsasabing, makinig ka muna. Hindi mo na ako kailangang kilalanin ngayon, sabi pa ng lalaki. Ngunit sa mga susunod na gabi, darating akong muli. At sa isang kisap mata, na parang pagsiklab ng liwanag sa gitna ng dilim, nawala ang lalaki. Naiwan si Lyra sa gitna ng daan, natutuyong mga labi, at nanlalamig na bato. Tahimik ang buong paligid. Ang mga punong niyog ay muling nakayuko. Ang hangin ay muling humaplos sa kanyang buhok. Ngunit ngayon, may dala na itong ibang samyo, amoy ng bulaklak na hindi niya maipangalan, at presensyang hindi na niya maikakaila. Pagsapit niya sa bahay, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Lola Sabel. May nakita ka, ano? Ani ng matanda, hindi nagtatanong, parang sigurado. Tahimik si Lyra. Umiti ba siya sa'yo? Tumango si Lyra. Unti-unti. Mabigat ang kanyang dibdib. Lumapit si Lola at mariing hinawakan ang kanyang mga kamay. Diyos ko, bulong nito. Pinili ka niya. Po. Lyra, huwag kang basta-basta makikipag-usap sa kanya. Kapag nakatitig siya sa'yo, huwag mong tatagalan. Kapag mumiti, huwag kang gagalaw. At higit sa lahat, huwag mong ibibigay ang pangalan mo. Nagtaka si Lyra. Bakit po? Dahil kapag nalaman ng engkanto ang tunay mong pangalan, maari ka na niyang angkinin. Simula ng araw na iyon sa kanyogan, hindi na nawala sa isipan ni Lyra ang lalaking nakaputing barong. Sa bawat dampi ng hangin, tila dala nito ang alaala ng kanyang titig, malalim, malamig, ngunit may init na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya ito muling nakita kinabukasan. Ngunit sa gabi, habang siya'y nakahiga sa banig sa tabi ni Lola Sabel, paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng lalaki, darating akong muli. At dumating na. Makalipas ang 2 araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa ilog kung saan siya naghugas ng labahin, muling lumitaw ang lalaki, doon sa mismong lugar kung saan nila unang nagtagpo. Walang tunog ang kanyang paglapit. Parang hangin lamang siya na sumisingit sa pagitan ng mga dahon ng niyog. Magandang hapon muli, bati nito. Ang boses niya'y pareho pa rin, mahina, ngunit tumatagos sa puso ni Lyra. Hindi siya agad sumagot. Pero hindi rin siya tumakbo. Akala ko hindi ka nababalik, mahinang sabi ni Lyra. Sinabi ko sa iyong darating akong muli, sagot ng lalaki, ngayon ay nakatayo lamang sa ilang hakbang mula sa kanya. Hindi pa rin niya alam kung bakit hindi siya natatakot. Hindi niya rin alam kung bakit tila inaabangan na niya ang mga ganitong pagkakataon. Para bang may hinihintay ang kanyang puso na hindi maipaliwanag ng kanyang isipan. Ano ng pangalan mo? Tanong ni Lyra. Kahit pa narinig niya ang babala ni Lola Sabel, na huwag siyang magtatanong ng pangalan sa nilalang mula sa engkanto. Ngunit mumiti lamang ang lalaki. Hindi mo pa kailangang malaman. Ang pangalan ko ay hindi para sa mundong ito. Kaya tatawagin kitang. Nag-isip si Lyra. Silaw. Kasi kapag dumarating ka, parang may kakaibang liwanag sa paligid. Silaw, inuulit ng lalaki at tumango. Isang magandang pangalan. Hindi ka ba taga rito? Tanong ni Lyra, pinipilit na maging normal ang tono ng boses. Taga rito. Ngunit hindi sa paraang iniisip mo, sagot nito. Matagal na akong narito.
Mas matagal pa kaysa sa mga punong niyog na nakapaligid sa atin. Napatingin si Lyra sa paligid. Matatanda na nga ang mga punong iyon, may ilang higit 20 taon na, ayon sa kwento ng kanyang lola. Ibig sabihin ba nito'y daan-daang taon na ang lalaking ito? Paano mong nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Lyra. Hindi ko kailangan ng salita para makilala ka. Ang iyong kaluluwa ay umaawit sa akin. Noon pa man, hindi alam ni Lyra kung ano ang mararamdaman. Iyon ba'y pagsinta o pangamba? Ngunit ang nararamdaman niya ay totoo, gusto niya pa itong makilala. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong niya. Wala. Maliban sa gusto lang kitang makita. Araw-araw. Sa mga susunod na araw, paulit-ulit ang ganitong tagpo. Hindi araw-araw, ngunit madalas. Tuwing dapit hapon. Tuwing mag-isa si Lyra. Tuwing tahimik ang paligid at ang langit ay nagsisimulang magkulay kapeng-uling. Dumadating si Silaw, minsan mula sa hangin, minsan tila bumabangon mula sa mga anino ng mga puno. Lagi siyang nakangiti, at sa bawat tagpo, laging may dalang munting regalo, isang bulaklak na hindi pa nakikita ni Lyra kahit kailan, o isang prutas na matamis ngunit hindi niya alam ang pangalan. Nasa kagubatan lang ito, sabi ni Silaw minsan. Hindi ito para sa lahat. Para lamang sa mga taong pinipili. At pinili mo ako? Tanong ni Lyra noon. Matagal na kitang pinili, sagot ni Silaw, at sa kanyang mga mata, mayroong kasaysayang hindi kayang ikwento ng salita. Habang lumilipas ang mga araw, hindi maiwasan ni Lyra ang pagbabago sa kanyang sarili. Mas naging malalim ang kanyang mga buntong hininga. Mas madalas siyang mapangiti ng walang dahilan. At sa tuwing maririnig niya ang huni ng mga ibon sa dapit hapon, agad niyang iniisip kung darating ba si Silaw. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang takot. Hindi niya alam kung ano si Silaw. Hindi rin niya alam kung saan siya nagmula. Hindi niya rin lubos na maunawaan kung bakit tila may puwersang humihila sa kanya, isang koneksyon na lagpas sa balat, lagpas sa laman. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng banig, tinanong siya ni Lola Sabel. Lyra, ilang beses mo na ba siyang nakita? Napalingon si Lyra, gulat. Po. Ang nilalang. Yung engkanto. Yung tinatawag mong Silaw. Hindi siya agad sumagot. Sa halip tumango. Ayaw kong panghimasukan ang damdamin mo, sabi ni Lola, pero alalahanin mo ang babala ko. Hindi lahat ng nagbibigay ng ligaya ay ligtas. Minsan, ang pinakamagandang bulaklak. Ang siyang may lason sa loob. Napayuko si Lyra. Ngunit hindi niya rin kayang tanggihan ang sariling damdamin. Hindi na ito simpleng usapan lang ng pagtataka, may kasamang tibok ng puso. Hindi mo siya naintindihan, Lola, sagot niya, mahina. At sa unang pagkakataon, napansin ni Lola Sabel ang kakaibang ningning sa mga mata ng kanyang apo. Isang ningning na tila sumasalamin sa buwan, malamlam, ngunit malalim. Kinabukasan, hindi na makakaila ang mga bulong-bulungan sa baryo. Si Lyra, parang laging wala sa sarili, sabi ng kapitbahay. Lagi na lang siyang tulala. Parang may kausap na hindi natin nakikita, dagdag pa ng isa. May kinang ang mata niya. Pero hindi normal, bulong ng isang matanda. At sa puso ni Lyra, alam niyang may nagbabago. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mas lalo pang lumapit. Dumaan ang mga araw na punang paghihintay. Sa bawat patak ng oras, tila mas lalong nabubuo ang ugnayan sa pagitan ni Lyra at ng nilalang na si Silaw. Sa mga tagpong iyon, hindi na sapat ang salitang kakaiba para ilarawan ang presensya ng lalaki. May kung anong mahika ang bumabalot sa kanilang tuwing nagkikita. Sa simula ay simpleng usapan lamang, tungkol sa mga alon ng hangin, sa mga bulaklak na hindi na muling nakita, sa mga bituing tila mas maliwanag kapag magkasama sila. Ngunit sa bawat araw, lumalalim ang kanilang koneksyon, na tila nililikha ng tadhana ang isang tulay sa pagitan ng mundong kanyang kinagisnan at sa mundong hindi niya ganap na nauunawaan. Isang hapon, habang magkasamang nakaupo sa isang tuod ng punong niyog, napansin ni Lyra ang kakaibang kinang sa balat ni Silaw. Parang hindi ito balat ng tao, kulay perlas sa sinag ng araw, at halos transparent kapag tinatamaan ng anino. Silaw. Maingat niyang bungad. May nais akong itanong. Ano man iyon, sasagutin ko hanggat kaya ng aking pagkatao, sagot ni Silaw. Napansin kong wala kang anino. Tahimik. Umihip ang malamig na hangin.
Ang mga dahon ng niyog ay nagsayaw na para bang sinasabi sa kanyang huwag nang magtanong. Ngunit huli na. Ang liwanag ng araw ay hindi ko kaibigan, tugon ni Silaw. Ako'y nilalang ng dapit hapon. Kapag ang liwanag ay masyado ng matindi, ako ay nabubura. Nabubura. Lira ay napakunot noo. Ibig mong sabihin, hindi ka. Hindi ako gaya mo, Lira. Ang katawan ko ay hugis lamang ng dating ako. Ngunit ang damdaming nadarama ko para sa iyo. Totoo. Napatitig si Lira sa kanyang mga kamay. Wala itong galos kahit ilang beses na siyang nakita sa tabi ng matatalim na damo at tinik. Hindi rin niya kailanman nakita si Silaw na pawisan kahit sa kainitan ng araw. Lagi siyang malamig, hindi malamig na parang yelo, kundi malamig na tila galing sa ilog sa gitna ng gabi. Ikaw ba ay multo? Tanong niya halos pabulong. Hindi, sagot ni Silaw. Mas malalim pa roon. Ako ay nilalang na naiwang nakakulong sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga hindi matao. Ako'y engkanto. Sa halip na matakot, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Lira. Parang lahat ng duda ay napalitan ng pagkaunawa. Parang ang lahat ng tanong ay may sagot na. Ngunit bakit ako? Bakit mo ako laging binabalikan? Tanong niya. Sa dami ng mga taong dumaan sa kanyogan, ikaw lamang ang tumingin sa akin na parang hindi ako panganib. Sa iyong mga mata, hindi ako nilalang na dapat iwasan, kundi nilalang na dapat unawain. Hindi makapagsalita si Lira. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang nilalang, kahit hindi tao, na tunay na nakakita sa kanya. May ilang bagay pa akong napapansin, wika niya, pilit pinapawi ang bigat ng damdamin. Hindi ka kinakagat ng lamok. Hindi ka nasusugatan. At hindi ka rin yata kumakain. Ngumiti si Silaw. Hindi ko kailangan ng pagkain ng katawan. Ang kailangan ko lamang ay alaala. Alaala? Ang alaala ng isang tao, ang kanyang tuwa, takot at pag-ibig ay nagbibigay lakas sa akin. Hindi mo ba napansin? Kapag masaya ka, mas lumiwanag ang paligid kapag kasama mo ako. Bigla siyang napaisip. Totoo nga. Sa tuwing masaya siya sa piling ni Silaw, tila mas kumikintab ang mga dahon. Mas mabango ang hangin. Mas malinaw ang langit. At kapag nalulungkot ka, dagdag ni Silaw, mas mabigat ang paligid. Parang konektado tayo, bulalas ni Lira. Sa higit pa sa damdamin. Ang puso mo ay tila may pirasong matagal nang nawawala. At ako ang pirasong iyon. Tahimik silang dalawa. Walang nagsalita sa sumunod na mga minuto. Ngunit sapat na ang katahimikan. Ang kanilang damdamin ay tila nag-uusap kahit walang salita. At sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit si Lira kay Silaw. Magkasama silang naglalakad sa ilalim ng mga nyog. Magkasamang nakikinig sa awit ng mga ibon. Si Lira, na dati takot mapag-isa, ay ngayoy naghahangad ng pagkakataong makalayo upang makasama si Silaw. Ngunit kasabay ng pagkakaibigang ito ay dumadalas ang pagkapansin ng mga tao sa baryo. Si Lola Sabel ay laging mapagmasid at ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magtanong. Ano bang meron kay Lira? Parang wala sa sarili, sabi ng isa. Parang may iniibig na hindi natin nakikita, bulong pa ng matanda. At sa puso ni Lira, ramdam niya ang unti-unting pagkakahiwalay sa mundong kanyang nakadisnan. Ngunit sa piling ni Silaw, natagpuan niya ang isang uri ng kalayaan, isang uri ng pagkakaibigang walang hangganan, kahit palagpas ito sa unawa ng mga ordinaryong tao. Simula noong gabi na inamin ni Silaw ang kanyang pagiging engkanto, nagbago ang lahat kay Lira. Hindi lamang sa paraan ng kanyang pag-iisip, kundi pati sa kanyang panaginip. Ang unang panaginip ay dumating na parang piraso ng pelikulang lumang-luma. Nakasuot siya ng kasuotang hindi karaniwan, isang puting barot saya na yari sa pinong tela, nakatali ang buhok niya sa likod ng may makakapal na hibla ng bulak. Nasa gitna siya ng kagubatan, puno ng matatayog na punong niyog at matitingkad na bulaklak na hindi niya pa kailanman nakita sa baryo. Sa harap niya, nandoon si Silaw, hindi bilang misteryosong lalaki na nakilala niya sa kanyogan, kundi bilang isang nilalang na nakasuot ng makalumang baluti, kumikislap ang balat sa liwanag ng buwan. Lira, tawag nito sa kanya, ngunit iba ang pangalan na binanggit niya. Dayang Amihan. Nagising si Lira na pawis, humahabol ang hininga.
Nilingon niya ang paligid, madilim pa rin sa kanyang silid, at ang orasan sa dingding ay tiktak na tila may binibilang na oras na hindi niya maintindihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniisip kung panaginip lamang ba iyon o paalala ng isang nakaraang buhay. Kinabukasan, habang naglalakad patungo sa paborito niyang puno ng niyog, nakita niya si Silaw, gaya ng dati, nakatayo sa lilim ng dapit hapon. Ngunit bago pa man siya makalapit, nagsalita ito. "May napanaginipan ka kagabi?" Hindi tanong ang kanyang tinuran, kundi isang kumpirmasyon. "Paano mo nalaman?" Gulat na tanong ni Lyra. "Dahil nandoon ako," sagot ni Silaw. "Lyra, ang mga panaginip mo ay hindi basta guni-guni lamang. Ang mga iyon ay mga alaalang matagal nang nawala sa'yo, ngunit hindi sa akin." "Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya habang napapatras, hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila may matinding tibok. "Ang iyong kaluluwa ay matagal nang konektado sa akin. Minsan na kitang minahal sa panahong matagal nang lumipas. Ngunit isinumpa ako ng mga diwata dahil sa aking paglabag sa kautusan. Ako'y naiwang bihag sa kabubatang ito at ikaw ay ipinanganak muli. Ngunit nakalimot." Nanginig si Lyra. Ang mga salitang iyon ay tila kilala ng kanyang puso kahit pa hindi nauunawaan ng kanyang isip. "Sa panaginip, tinawag mo akong amihan." Tumango si Silaw. "Dayang amihan, ang prinsesang inibig ng engkantong si Silaw. Iyon ang tunay mong pagkatao noon. At ako ang nilalang na nagsuway sa mga batas ng aming mundo para lamang makasama ka. Ngunit paano?" Usisa ni Lyra, nalilito sa lahat ng naririnig. "Bawat buhay ay isang pagkakataon," paliwanag ni Silaw. "Sa bawat panibagong pagsilang mo, umaasa akong muling makikita kita. At ngayon, sa anyo mong ito bilang Lyra, muli tayong pinagtagpo." Hindi alam ni Lyra kung maniniwala siya o matatakot. Lahat ay tila katang-isip lamang, at sa isang banda, parang bahagi ng kwentong kinatatakutan noon ng mga bata sa baryo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga mata ni Silaw, napagtanto niyang walang halong kasinungalingan ang mga ito. Ang mga mata nito'y puno ng pighati, pananabik, at pag-asang muling makilala siya. Mula noon, gabi-gabi na siyang nanaginip. Sa bawat panaginip, unti-unti siyang bumabalik sa buhay bilang si amihan. Nakikita niya ang sarili na nakasakay sa puting kabayo, na namumuno sa isang tribo, na naglalakad sa tabi ni Silaw habang humahaplos sa mga halaman na kusang yumuyuko sa kanyang pagdaan. Sa isang panaginip, nakita niya ang araw ng kanilang pagpapaalam. Isang gabi ng bagyo, pinilit niya si Silaw na tumakas mula sa parusang ipinataw ng mga diwata. Ngunit nahuli sila at ang hatol, habang buhay na pagkakahiwalay. "Ikaw ay isusumpa sa loob ng kanyogan," wika ng matandang diwata kay Silaw. At siya ay muling isisilang, ngunit makalilimot sa lahat ng ito. Nagising si Lyra na luhaan. Hindi na niya maikakaila. Ang mga panaginip na ito ay hindi lamang imahinasyon. Isa itong katotohanang pinilit kalimutan ng tadhana. Kaya't kinagabihan, bumalik siya kay Silaw. Ngayong alam na niya ang lahat, isang tanong na lamang ang bumabagabag sa kanya. Paano kung hindi na ako si amihan? Paano kung ako na si Lyra, na may ibang buhay, ibang mundo? Tumitig si Silaw sa kanya. "Maaari mong piliin. Ang alaala ay mahalaga, ngunit ikaw pa rin ang may kapangyarihan sa iyong kinabukasan." At sa muling pagtama ng liwanag ng buwan sa kanilang pagitan, hindi lamang alaala ng nakaraan ang namayani, kundi ang simula ng mas malalim pang koneksyon na muling bubuo sa kwento nilang matagal nang naputol. Sa mga sumunod na araw matapos ang huling panaginip ni Lyra, tila nagbago ang takbo ng mundo sa paligid niya. Habang patuloy ang lihim na pakikipagtagpo kay Silaw sa lilim ng kanyogan, unti-unti ring lumilitaw ang mga senyales na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula ito sa malamig na hangin na umiihip kahit sa tanghaling tapat. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng bulok na dahon, ng nabubulok na lupa, at minsan pa'y parang usok na galing sa nasusunog na kahoy. Minsan, kahit walang ulap sa langit, biglang didilim ang paligid, parang may aninong dumaan sa ibabaw ng araw. Minsan, habang naglalakad siya sa pilapil pauwi mula sa nyogan, may nakita siyang uwak na nakatayo sa gitna ng daan. Hindi ito umalis kahit palapitin niya. Sa halip, nakatitig lamang ito sa kanya, ang mga matay tila may sinasabi, isang babala. Hindi karaniwan yan, sambit ni Lola Rosa habang pinupulbos ang dahon ng sambong sa kusina. Kapag ang mga hayop ay nagsisimulang magpakita ng kakaiba, may hindi magandang paparating. Lalo na kung uwak ang humaharang sa daraanan.
Baka nagkataon lang, mahina niyang tugon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon basta-basta. Pagdating ng gabi, habang nakahiga, muling narinig ni Lyra ang mga kakaibang ingay sa labas ng kanilang bahay. Una, parang mga yabag na mabilis sa bubungan, pero walang dahon na gumagalaw. Sumunod ay tila huni ng hayop na hindi niya kilala, hindi aso, hindi pusa, hindi rin ibon. Nagkubli siya sa ilalim ng kanyang kumot at pinilit ipikit ang mga mata. Ngunit nang pumikit siya, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng mata ni Silaw, mga matang tila nagtatago ng lungkot at lihim. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyogan. Doon, muling nagpakita si Silaw, tila walang kamalay-malay sa mga pagbabagong nagaganap sa paligid. May kakaiba, Silaw, panimula ni Lyra habang nakaupo sa ugat ng malaking puno ng nyog. Parang may nagagalit. Parang ayaw nila sa atin. Tumigil si Silaw sa paglalakad. Tumingin ito sa paligid at sumimsim ng hangin. Nararamdaman ko rin ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Nagbabantay. Bakit? Anong kasalanan natin? Tanong ni Lyra, puno ng pangamba. Ang pagmamahala ng isang engkanto at isang mortal ay isang pagsuway, mahinang sagot ni Silaw. Kahit pa may koneksyon tayo noon, ang batas ng kalikasan ay hindi madaling palitan. Sinasabi nila na ang paglapit natin ay magbubukas muli ng daan, isang daang sinarado upang mapanatili ang balanse. Anong klaseng daan? Tanong ni Lyra. Daan patungo sa mga mundo ng engkanto at tao. Kung mabuksan muli ito, maaaring masira ang pagitan ng dalawang mundo. At ang kalikasan mismo ang unang magpapakita ng pagtutol. Habang nagsasalita si Silaw, biglang umihip ang hangin ng malakas. Napayuko si Lyra at napapitlag sa ingay ng mga dahong nyog na tila binubunot mula sa puno. Sa di kalayuan, nagliyab ang isang tuyong damo at bigla namang umulan kahit wala namang ulap. Silaw! Sigaw ni Lyra habang hinila siya ng lalaki palayo sa nagliliyab na bahagi. Sa pagtakbo nila, napansin ni Lyra na tila hindi sila nababasa ng ulan at ang apoy ay hindi rin lumalapit kay Silaw. Pagkarating nila sa isang ligtas na lugar, tumigil si Silaw at pinakiramdaman ang paligid. Hindi ito simpleng babala. Sinasadyang ipadama sa atin na tayo'y sinusubaybayan, anya. At kapag hindi natin ito sineryoso, maaaring may mas masahol pang dumating. Pag-uwi ni Lyra sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Lola Rosa na may hawak na palaspas. Ano na naman ang ginagawa mo sa nyogan, iha? Tanong ng matanda, halatang may alam sa nangyayari. May nararamdaman akong puwersa. Hindi ito karaniwang hangin. May mga nilalang na nagagalit. Hindi na nagsinungaling si Lyra. Engkanto siya, Si Silaw. At minahal ko siya. Noon pa man. At ngayon, nararamdaman kong mahal ko pa rin siya. Napahinga ng malalim si Lola Rosa. Tumitig ito sa kanyang apo at marahang inabot ang kanyang kamay. Ang pagmamahal ay hindi kasalanan, apo. Pero may mga pagmamahal na may kaakibat na kapalit. Kung totoo ang nararamdaman mo, kailangan mong ihanda ang puso mo sa anuman. Mula noon, nag-iba na ang kilos ni Lyra. Bawat hakbang papunta kay Silaw ay may kasamang kaba at dasal. At sa bawat gabi, tila lalong lumalakas ang babala ng kalikasan, mga panaginip na puno ng apoy, mga hayop na tumatakbo palayo, mga ulap na nababalot ng anino. At sa huling gabi bago magsara ang linggong iyon, isang tinig ang narinig ni Lyra sa kanyang panaginip. Piliin mo ang isa. Pag-ibig o balanse. Nagising siya na may luha sa mata at apoy sa kanyang puso.